Gandang umaga mga guys. Ayan. Dito ako sa harapan at nagkakape. Ayan. Habang kami naman mamaya ay bibiyahe na pabalik ng Manila mga guys. Nakaano rin kami dito. Nakahalos 6 days or 7 days. After election bumiyahe na kami dito. So far, ito pa lang ang pinakamatagal naming araw na pag-stay dito sa lugar. Sinulit namin kasi ang daming ginawa, kagaya niya no mga guys. Yung garden, simple garden, nakakatuwa rin naman. May kakaiba kaming ginawa dito, kagaya ng paglalagay ng mga mga mushroom. So, kahit paano, kahit naka 6 days kami, hindi naman nainip. Nung pang 3 days ko dito, sabi ko parang ang tagal naman yata natin. Dito, sabi ko kay Connie. Pero ang sabi ni Bossing, dapat nga mas matagal pa. Ang ganun. Kaya sige, naya naman ako sa sinabi ni Bossing. So, yun na lang ginawa namin. Ibinisi namin na sarili namin kasi unang-una, bakasyon pa rin naman. At ang isang umuwi dito ay magastos. So, sige, sulitin na lang natin. Sabi ko, hanggang sa, yun na nga, marami kaming kahit paano nagawa naman dito. At nung kahapon, nung pang 5 days, ayan, nagkantahan naman kami dito. Ayan mga guys, sa likuran ko nakita nyo yung Centennial House. Ayan. Ang sabi nga ng iba, bakit daw hindi patanggalin? Pero kasi ginagamit pa rin naman namin. Tignan namin kung talaga bang anong mas maganda dito. Pero ang sabi, lalo ni Marilyn, sabi niya, tita, wag mo ipatanggal. Kasi wala na tayong makikita ng ganyang klase ng bahay. Ayan. Itong nasa likuran na sasakyan ay kay Marilyn, kay EJ. Sa siya na mga guys, wala pa akong wala pang hilamos. Bumaba na ako pagkagising. Gabi na lang kami natapos. Siguro mga kami natapos, mga 11. Ito yung pinagawa namin. Ayan. Mamaya biyahe na rin si na Marilyn. Sabay-sabay na kami. Guys, ayan. Diyan ako nagkakape. Nasa gitna ng harapan no, mga guys. Akala mo siga. Ayan. Ang mga halaman. Ikot-ikot. Ayan. Dito lang naman kami sa paligid. Ang dami pa namin sana pupuntahan doon sa part ng lupa pero hindi rin namin napuntahan. Kulang pa rin yung ilang days na in-stay namin dito. Ayan. Yan, siniguelas yan mga guys. Ayan. At yung malaki na yon, ayan ang puno ng acacia. More or less daw 50 to 60 years na yan. Puno ng acacia, dalawa yan. At nakakatulong naman yan. Yung lilim na binibigay niya, talaga naman halos sakop yung buong part ng bahay, paligid ng bahay. Lalo na doon sa kubo. Ayan. Ang aming may guest kami sa kubo. Yan na ngayon mag-ina doon sila stay. Ayan. Mga guys, yung puno ng acacia. Tignan nyo, may buta sa gitna yung acacia, kakaiba yan. Tignan nyo. Kakaibang
siguro nung bata pa yan, nagdikit yung nagdikit yung sanga, tapos do sa part ng itaas, I mean naghiwalay, tapos nagdikit sa taas. Kaya yun, nagkaroon ng butas sa gitna. Ayan, dalawa yung may butas sa gitna. Ayan mga guys, so ang ganda. Taas, dalawang akasya dito, sabi nila mag-asawa daw. Yung isa nasa baba ng bahay. Ayan. Wala, may mga sampay ang kubo ah. Natutulog pa si EJ. Sarap sa province mga guys, no? Kakaiba. Ayan ang mga halaman. Nagkalat dito yung mga ganitong halaman. Kaya ang paru-paro mga guys, grabe, nagkalat-kalat din sila. Kakatuwa, iba-ibang kulay. Sabi nga, kapag daw maraming paru-paro sa gilid, ibig sabihin talagang malinis yung hangin. Siyempre, probinsya eh. Ayan. Ang puno naman ng sampalok na hitik sa bunga. Free na dito guys ang pang-asim. Kung gusto mo kamyas, kung gusto mo ay sampalok, dito lang. Hinihintay ko yung hinihintay ko yung gabi. Marilyn, di ka na nakabalik. Guys, ito na ulit ako sa table. Ayan ang manok, ang laki yung tandang, taba. Tapos na silang tumuka, kaya nasa na sila ulit. Nasa parang ang tawag nila, nasa gubat, naghahanap na ng pagkain nila. Mga pagkain. Bagong-bagong sasakyan ni na Marilyn, no? Toyota Rush. Ayan. So mga guys, bye muna ulit for now. And thank you for watching.